mainit na balita mga kaboses ng masa, Congressman Rodante Marcoleta dinagdagan ng kaso ni Senator Risa Hontiveros, Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo tumistigo laban sa senadora. Hindi na nga nakapagpigil itong si Congressman Rodante Marcoleta at tuluyan na ngang binalaban at dinagdagan pa ang kaso na isinampa nito laban kay Senator Risa Hontiveros. Matatandaan nga natin na taon-taon na lang na may kinakaharap na issue at skandal itong si Senator Risa Hontiveros, katulad na lang ng corruption scandal nito noon sa PhilHealth na bilyon-bilyon daw ang kinurap at nawala sa Kaya naman, ang taong bayan ay wala nang tiwala sa senadora at nagtataka pa na kung bakit pa daw ito nananalo bilang senador sa sobrang daming scandals na kinahaharap nito. At tanong pa ng taong bayan ay wala namang nababalita at nakikitang project na pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros ay saan daw napupunta ang nakukuha nitong pondo taon-taon. Sa bulsa niya lang daw ba? Kaya kailangan na rin daw itong imbestigahan para maliwanagan na ang taong bayan. At heto nga, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. Suportahan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Senator Risa Hontiveros. Ito pa sa ilalim mo. Ang laki-laki ng mukha. Ano yan? Maghahanda na ba yan? Yan na ba yon? Gagamitin nyo na naman ang mangingisda. Gagamitin nyo na naman yung mga nasa laylayan at ibang tao para ano? Para sa ambisyon nyo. Diba? Ang tagal-tagal pa ng 2028. My God, Risa, ang mahal-mahal magpa-billboard, ha? May budget, ha? Sa bagay, no? May mga extraordinary expenses kayo, no? Ikaw, grabe, halos 100 million din ang budget mo 1 year as senador. Ang laki nun, ha? Pero walang detalyadong impormasyon saan nyo yun ginagamit at ano ang programa nyo. Ano yan, no? Bakit kinakalat mo yung mukha mo? Diba? Diba, sa Metro Manila para ipaprogram na naman, ha, sa mga utak ng mga Pilipino na may nagawa ka na para ano, na ikaw ang may concern, ikaw lang ang totoo. Yes, ayan na naman kayo sa pabida-bida nyo. Lumang tugtugin na yan, Risa Hontiveros. Hindi nyo maaalis sa tao na dilawan ka. Hindi nyo maaalis sa tao yung ginawa mo sa PhilHealth. Ha? Hindi maaalis ng mga billboard na yan gaano kayo kapalpak dilawan. Nakakaawa kayo, no? Kasi you need to do this, di ba? Para lang maalala ng mga tao, di ba? Para lang mapansin kayo ng mga tao. Ba't di na lang ang gawin nyo yung mag-serve sa Pilipino ng maayos, ng totoo? Ba't di na lang dun kayo mag-focus? Di ba? Huwag na kayong pa-billboard pa. Kasi useless to. Hindi na to epektibo. Mas maganda ipakita nyo sa tao yung mga serbisyo nyo, di ba, yung pagtulong nyo, yung totoong, di ba, concern nyo sa mga tao. Hindi yung ganito. Kung hindi kayo magpapabillboard, magbabatikos kayo at kung ano-ano mga pinagsasasabihin. Alam nyo, luma na talaga yung strategy nyo. Sino ba yung campaign manager nyo dyan? Di ba, pakiayos ng strategy nyo kasi sukang-suka na ang mga tao sa mga pinaggagawa nyo. Halatang halata no? Di ba kasi kung talagang totoo itong, di ba, itong mensahe mo dyan, dapat mas malaki ang mensahe kaysa mukha mo. Tingnan mo, ang laki-laki na mukha mo. Tapos yung mensahe, ang liit-liit. Ano yan? Ano to, di ba? Kampanya na tayo. Isang mapaulit na katanungan ay kung anong mangyayari dahil may nag-issue na daw ang Senado ng summons kay Pastor Tibuloy. Gayon din, nag-press conference na naman ang House at sinabi na nag-issue din sila at sinasabing kailangan daw mag-comply si Pastor sa kanilang summons. So, anong mangyayari dito? Well, ano ba ang nature ng inquiries in aid of legislation? Sabi ng Korte Suprema, hindi po ito hukuman.
Ang kailangan, ang pag-i-issue ng mga summons dito ay sa mga taong maaaring magbigay liwanag sa sitwasyon o mga kondisyones o magbigay ng mga facts ukol dun sa isang iniimbestigahan nilang posibleng i-draft na batas, posible rin nilang i-amyendahan o posible rin nilang i-repeal. Hindi po lahat ng mga inquiries in aid of legislation ay nagbubunga ng isang batas o ng pagbabago sa batas o sa pagre-repeal nito. Gayunpaman, nakasaad sa ating saligang batas na maaari may power talaga ang ating legislatura na mag-issue ng ganitong summons at manawagan ng mga saksi at para nang sa gayon ay ma-fulfill nila ang kanilang obligasyon bilang mga mambabatas na gumawa ng nararapat na batas para for the public good. Ngayon, hindi naman 100% all the time ay tama ang Senado o ang House sa kanilang pagsuserve. So tingnan po natin yan. So halimbawa, ang sinasabi nila ay mag-serve sila ng summons. Ngayon, para ma-compel nila na pumunta ang isang saksi, kailangan natanggap yung summons na yon. Kung wala yung tao dun sa kanyang declared home address o sa ibang mga address, masaserve ba ang summons? Kadalasan po, hindi. Kasi kung wala naman doon at pero may nag-receive, ang katanungan dito ay natanggap ba ng taong yon yung kanyang summons? So kung duly served yung summons, kailangan niyang pumunta. Bahagi po yon ng batas natin. Minsan-minsan may mga saksi na ang sinasabi nila ay hindi naman po talaga sila kailangan doon sa pagpunta sa mga legislator, mambabatas, kung kaya't sinasabi nila, hindi po necessary. At minsan, ang sinasabi nila ay hindi makatarungan ang pagsasamon sa kanila. Ito ay isang issue na kailangan isettle either ng Senado o ng Kongreso or both. Kung necessary nga ba ang kanilang pagpatawag dito sa kanilang saksi. May ilang beses na pong dinala sa ating hukuman sa Korte Suprema ang issue na ganito, kung kaya't parating ina-uphold ng ating Supreme Court ang power ng ating Senate o ng House mag-issue ng summons. Ngayon pa man, hindi po 100% yan. Halimbawa, doon sa kaso ni Lincoln Ong, nung siya po ay biglang ipinadetain ni Senator Gordon, ang sabi ng Korte Suprema, may power talaga ang Senate na mag-inquiry in aid of legislation. May power silang mag-compel na pumunta ang mga witnesses. At may power din sila mag-impose ng contempt. Gayunpaman, para makapag-impose ng contempt bilang, bilang compulsory measure, kailangan kung i-detain niyo yung tao, mayroong due process. Nasa due process na naman tayo. So, ang sinasabi dito ay kailangan binigyan si Lincoln Ong noon ng pagkakataon na sumagot, ng pagkakataon na makapag-explain, and so on, bago siya na-detain. Kasi ini-impose nga yung detention niya bilang isang penalty. Now, general rule din, kapag penalty ang ini-impose na contempt, usually dadaan yan sa hukuman. In this case, however, dun sa kaso ni Lincoln Ong, sabi ng Korte Suprema, hindi necessary, pero ang kinailangan ipatunayan ng Senado o gawin ng Senado under the aegis at that time, under the of Senator Gordon sa kanyang committee, ay dapat in-afford o binigyan si Lincoln Ong ng due process. Ano pa ang mga restrictions ng legislators dito? Sa pagsama ng mga government officials, kapag nasa cabinet level, maaaring pigilan sila ng presidente. At pwedeng sabihin ng presidente, huwag kayo pumunta. In which case, subservient po ang legislators doon sa order ng presidente. Kasi ang sinasabi ng hukuman, kailangan i-separate yung mga yan. Dahil ang mga cabinet secretaries o cabinet level ay nandun bilang alter egos ng presidente, hindi po dapat isinusummon sila. So it will be up to the president. Pag less than that, within certain ranks, below that of cabinet secretary, then kailangan pumunta pa rin. So, si Pastor Kibuloy ay isang private person.
Nauubo po ako ha, kaya pasensya na. So, yun yung mga ilang mga restrictions sa power ng legislators natin to issue their summons at saka mag-find in contempt. Ngayon, maliwanag po yung batas pagdating dito sa pag-summon, katulad ng pag-summon kay Pastor Kibuloy. Okay? Gayon pa man, ang sinasabi ni Pastor is, ito ay pinaparaan lang ng Senado o ng Kongreso yung pag-summon sa kanya. Nang sa gayon ay pahiyain siya dahil pinuno siya ng isang relihiyon. It's to take him down a notch. And also, may political aspect ito. Alam nila na malakas si dating Pangulong Duterte sa kanya, magkaibigan sila, at binibigyan ng plataforma ni Pastor Kibuloy ang dating Pangulo para makapag-criticize sa ating gobyerno. Ito ba ay mga paraan para salagin ang summons? Posibleng hindi. Pero ang pinakadepensa niya ngayon ay kung ang summons ay tamang na-serve, kung na-serve ng maayos ito. Inanunsyo na ni Pastor Kibuloy na wala siya doon sa mga lugar kung saan ini-expect siya. And therefore, kung pilitin ng Senado na doon siya i-serve, pwede niyang i-contest kung duly served yung summons na yon. Isa yung depensa, ha? Sabi ni Ma'am Cheryl, tahimik din ata ang ibang religious group sa panggigipit kay Pastor Kibuloy. I don't think it is fair to expect them to speak up about it unless they feel strongly about it at ito ay alinsunod sa kanilang mga doktrina. You can question, of course, pagdating sa political implications nito. Gayunpaman, bilang mga relihiyon, ang kanilang expressions din ay protected. So kung sa kanilang religion ay hindi naaayon ang pag-announce ng ganon o pagbibigay ng statement tungkol dito, then I think it's unfair. Religion sila eh. Hindi sila, may mga religions na talagang ayaw nilang makilahok sa diskursong pampubliko pagdating sa larangan ng politika. Maaari din, halimbawa, na i-raise ni Pastor Kibuloy ang issue ng oppression doon sa mga hukuman. At kapag binigyan siya ng TRO, maaari niyang ipatigil muna yung service nito at habang nililitis. So ang tingin ko dyan, mayroon siyang recourse sa hukuman. Sabi ni Kimchi Sushi, wala nga masabi si BBM sa mga namatay na sundalo, sa kalokohan pa kaya ng mga Senado, less talk, less mistake. Maaari ring gamitin ni Pastor ang depensa na ito ay isang paraan para ma-oppress siya. Gayunpaman, hindi ko ginagaranti na ito ay malakas na depensa. Gayunpaman, may tiwala ako sa kanyang mga abogado na may magagawa na mahahanapan nila ng paraan at mga depensa ang ating butihing pastor. Gayunpaman, may mga by the way para dun sa mga nagsasabing alinsunod dapat siya sa batas. Hindi po criminal case ito, although may character of criminality ang contempt kung kaya't pwedeng mag-detain. Alam nyo, huwag nyo naman tanungin what happens kasi yun nga po ang sinasabi ko, dinidiscuss ko ngayon. Okay? So anong pwedeng mangyari? Magsaserve sila ng summons, hindi yan i-receive, tatanggihan yan. At sasabihin ng mga nagre-receive, wala po siya dito. So, by the way, ang nagsaserve ng summons dyan ay yung Sergeant at Arms sa Metro Manila. Pag sa labas ng Metro Manila, PNP po yun. So may mga nagsasabing hulihin daw ng PNP si Pastor Kibuloy. Not necessarily so. Kasi kailangan pang, kung ang PNP yan, kailangan po ng order galing sa hukuman. Or may coordination kasama ang Sergeant at Arms. Kung ang Sergeant at Arms ay magpapatulong sa service ng summons sa PNP. Nasa sa PNP yan kung sila ay papayag. Okay?
Sabi ni Naignis, meron pa blind item si Nino Barsaga na meron daw mataas na posisyon na babae na may BF na basketball player kahit may asawa siya. Si VP Sara ang tumbok ni Nino po. Wala naman po enough details para mag-conclude tayo noon. Talagang full force na sila paninira kay VP Sara. Bakit ganun? Ako personally, ang tingin ko, hindi po si VP Inday yan. Kasi pagka nagre-react tayo ng ganyan, masyadong defensive para kay Inday, dinakuha nila yung gusto nila, yung punteriya nila. As far as I can see, hindi po si VP Inday yan. Assuming na totoo pa yan. As he says, careful naman si Mr. Barsaga, si Mr. Nino Barsaga, na hindi niya pangalanan at two, sabihin niya na chismis lang po ito. Sabi ni Scorpion Mix, nagpapabango ang committee ng Senate hearing against SMNI. O di yung nagpapabango, pinapahuli nga nila Nagpapabango ang committee ng Senate hearing against SMNI. Di ko yata nagigets. Okay. Sabi ni Shine, do you have the sense na creeping martial law na nangyayari ngayon? I'm a martial law baby and I'm having a sense of deja vu. Well, yes, ganito, not so much a sense of creeping martial law, but a growing feeling, a growing experience of oppression. Victim, ino-oppress primarily ang karapatan, kalayaan natin magsalita at magpahayag. So, of course, nakita natin yung panggigipit sa SMNI, sa mga hosts nito, sa mga programa nila. Halimbawa, naman, ang iba po ang Kongreso. Ang Kongreso, ang power nila dun sa prangkisa. Pero, mantakin mo, magbigay ng manifestation sa NTC at sa MPRCB na ganito ang ginagawa nitong mga to. Hindi ba daw nila iimbestigahan o paparusahan? Anong ibig sabihin nun? Ito ba ay reklamo ng Kongreso? Kung ito ay reklamo, dumaan sila sa proseso. Imbis na yun ang mangyari, ang turing yata ng MTRCB at ng NTC dun sa manifestation ng Kongreso ay parang order. Sunod kaagad, lalong-lalo na ang NTC, walang hearing doon sa kanilang, preventive suspension. Nakakaloka. Tingin ko dapat, alam ko na kini-question ng SMNI yan sa hukuman ngayon. Sabi ni Raniel, bakit ba napaka-powerful ng mga makakaliwa na gaya ni Hontivirus sa gobyerno ngayon? Ako ang tingin ko, yung nasa Kongreso maliwanag yon. Kasi, good sila with the House Speaker. Kumbaga, politically aligned sila except for dito sa So kunwari, nagpapabango sila dun sa kanilang mga ire-recruit na estudyante. So kunwari, tutol sila sa charter change. Pero hindi sila tutol sa House Speaker. Si Senator Hontiveros naman ay matagal na pong kaliwa. Pero ang power niya ay bilang isang senador. Okay? Yung sa House, ito ay sa alignment nila kay House Speaker. No. Sabi ni Rilmi, may power ba ang FBI na hulihin si Pastor dito sa Pilipinas? Kailangan po ng due process pa rin. So dapat mag-file sila ng extradition. Ang extradition po ay kailangan dumaan sa hukuman dito. So, by the way, yung sa FBI, kailangan may court case na yan. At in-explain ni Pastor Quiboloy na sila na nga mismo ang nag-file ng motion na mai-active na at mag-umpisa na ang mga hearings doon. Instead na mag-activate yung kaso, ay pinatahimik na naman. At nilalabas yung summons na yan, yung subpoena na yan, whenever it is suspiciously politically relevant to do so. Diba? Parang, what a coincidence. Diba? Ang administrasyon, mainit kay dating Pangulong Duterte. Tapos biglang, buhay na naman ang kaso ni Pastor Quiboloy. So, huwag niyong iisipin na komat nasa Estados Unidos, lahat ng kanilang court proceedings ay walang taint, walang bahid ng politika. Meron din. Bakit naman nila gagawin yon?
maimbestigahan ang pagkamatay ng isang recruit sa Bohol. Bakit? Anong iimbestigahan doon? At anong batas po ang gagawin? Ayaw nga natin na pinakikialaman ng mga legislators natin ang mga criminal cases. So, bakit iimbestigahan? Ano po ang kontrobersya na magbubunga ng batas? Ayaw nga natin na inaabuso ng mga legislators natin yung mga proseso nila tapos mananawagan tayo ng ganyan. Sabi ni Ma'am Joan, si Teves nga hindi nila ma-extradite. If his passport is cancelled, how come he is out? Eh hindi ba kay Andres Bautista ganun din? Cancelled yung passport, hindi rin pinauwi. Nasa sa gobyerno yan. Ayaw nila talagang pauwiin. Kayo naman. My gosh! Okay, uulit-ulitin ko tong mga sagot sa ganitong katanungan. Bakit daw tahimik ang judiciary? Okay, uulitin ko to as many times as it needs to be repeated. The courts will only speak when there is a case, and their voice is only heard when there is a resolution. Huwag po ninyong i-expect na ang judiciary ay magsasalita ng walang kaso, ng walang kasong hinaharap. Hindi po ang judiciary maaaring maging, how do you call this? Mema. Okay? They cannot, should not speak unless a case is being resolved before them. Huwag po natin sasabihin na suspicious ang katahimikan ng hudikatura. It doesn't work that way. They are supposed to be silent. Kasi pag umangat ang kaso sa kanila, they must be impartial. Kung makikialam sila ngayon o magsasalita sila ngayon, hindi po magiging fair. So how do we expect justice kung ngayon pa lang gusto nating makialam ang hukuman nang wala pang kasong hinahain sa kanila? Okay. Wait for the victims, yung mga tao who feel that they are victimized to file the case. Ngayon, mayroon din po silang karapatan not to file a case. Okay? So, nasa sa sariling diskarte ng mga biktima yan. So, alam ko na you feel that a case is necessary, but not all victims feel that they should, feel that they have, that they will be getting the kind of justice that they want. And therefore, hindi nila iaakyat yan. Not every time. Okay? Sabi ni Ma'am Maria, narinig ko sa kabila, kaya daw pending dahil hindi siya nag-surrender sa US. Hindi po. Nag-file nga po sila ng motion at sinabing uuwi on his own accord si Pastor Quiboloy kapag reactivated na ang kaso. That way, mabilis po. Kasi ang gagawin nila is, ang posibleng mangyari niyan is, kung hindi pa active yung hukuman or hindi pa tinidinig yung ng hukuman at magpapa-aresto siya, baka patagalin po bago mag-schedule ng court hearings. So yun po ang ang diskarte nila. Ngayon, wag po kasi tayong makikinig parati dun sa kabila. Ang ginagawa po ninyo, lalong-lalo na hinahatid ninyo yung issue dito, ay nagkakaroon sila ng mas malaking audience. Alam nyo naman na ang kanilang panig will never be fair to the people that we feel are victims. So para pwede, hinay-hinayin natin yung mga ganyan. Kasi it's also a communications game. Bakit natin sila binibigyan ng ganyang pansin? Hindi naman valid yung kanilang komento na ganyan. It is born out of ignorance. Sabi ni Joe, witch hunt ang ginagawa ng mga masasamang politiko nasa Kongreso na may basbas sa palasyo na ang babae ang may utak. So, pwede rin. Ito nga, kung mapapansin ninyo, di ba? Bakit kinakailangan ng Senado na sila din ay mayroong inquiry in aid of legislation? Kung sapat yung criminal case laban kay Pastor Quiboloy, the fact remains, kailangan pa po ng extradition proceedings yan. So alam nila na dahil mahirap din i-question ng hukuman ang fairness ng kanilang proceedings, they know they can do this, they know na kaya nilang dagdagan ang kasiraan. Hindi naman kasi kailangan fair ang mga tanong nila dahil hindi po ma-review ng hukuman yan, yung mga tanong nila. And so yes, they can summon him. Yes, they can use their powers. And yes, malaki yung likelihood na sabihin ng hukuman na ito po ay bahagi ng kanilang powers.
Sabi ni Doisters, the courts can never express their thoughts lest they be accused of being biased should the case reach their desks. Yes. Sabi ni Ma'am Joan, ano kayang in aid of legislation sa kaso ni Pastor? Meron naman tayong revised penal code and VAUC. Actually, hindi lang po kasi yon. Ang sinasabi nila is labor and mga SA cases daw. Ay, ewan. May extraterritoriality aspect din po kasi. Pero ako, hindi na ako nagtataka. Sure ako na whether meron talaga or not, meron silang isusumite kung sakaling mag-question ng hukuman na meron silang nire-revisa na batas. Huh? Uy, walang motto. Those are disciplinary cases. Holy cow, don't compare apples with oranges. So, can you please phrase your question not as a challenge, but rather as an honest one? Kasi ang nangyayaring ginagawa ninyo, parang dinidiin mo ko na sabihin, oy, mali ka. Disciplinary cases are administrative and we are under the direct power of the Supreme Court for disciplinary actions. So, no, ordinary persons are not under the disciplinary aegis of the Supreme